Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga, sa TBJ at sa mga Dabarkads. So, si Raisa May Dizon po ay nasa vacation ngayon. Nasa isang beach resort po sila bilang pag-celebrate po ito mga Kadabarkads ng birthday po nitong si Nathan, yung kapatid po niya. Kaya after po ng birthday nitong si Nathan, doon po nila kinontinue or tinuloy sa isang beach resort. Samantalang, another birthday celebration naman for Maine Mendoza, ginanap ito sa ibang bansa noong nakaraan. And kasama niya po dito sila Janice de Belen, Lorna Tolentino, and syempre mother-in-law niya po ni si Ma'am Sylvia Sanchez at husband niya si Arjo Atayde. Dito po yan sa Amerika. Ito po ay kaganapan nitong mga nakaraan. So ngayon lamang po nagsisilabasan yung mga kaganapan po kay Maine Mendoza. Kasi si Maine po ay nakauwi na po dito sa ating bansa and expected na po na makikita siya sa live ng Itbulaga sa araw po ng Miyerkules. Samantalang, anak ni Bossing Vic Soto mas lalo pong hinangaan ng mabulgar po sa publiko ang tungkol po dito sa natipid po na budget na nagkakahalaga po ng 1.2 billion sa isang taon lamang yan mga Kadabarkads. Grabe yung natipid 1.2 billion. Dito lamang po yan sa Pasig. So paano pa pag sa buong bansa siyang humahawak? For sure, mga Kadabarkads, talagang malaki po ang magiging pagbabago ng ating bansa, pero bagito pa po kasi itong si Vico Soto. So sabi dito sa isang post, 1 billion pesos a year. Grabe ang isang Vico Soto. Ito ang mangyayari sa Pilipinas kung tapat sa serbisyo ang mga nasa itaas. Sabi dito walang kickback kaya bumababa ang presyo. Dahil dito nasa 1.2 billion ang natipid ng pamahalaang panglungsod natin. Hindi to kaya ng isang mayor lamang. Kailangan kasama't nakikilahok ang mamamayan. So kailangan po talaga yung cooperation, 'di ba? Hindi yung mayor lamang po yung kikilos, 'di ba? Yung namumuno lamang yung kikilos. So magiging magaan at mabilis po ito kung sama-sama pong magtutulungan. Kung ganito ang pinapairal sa ating bansa, 'di ba? Di napakaluwag po sana ng buhay ng mga Pilipino. Kaso wala po nag-aaway-away, nagkakagulo, instead po na kapakanan po ng mga Pilipino ang iniisip ng mga namumuno ng mga nasa itaas. Ang iniisip po nila ay yung, alam nyo yun, yung parang gantihan, kapangyarihan, 'di ba? Kaya sila inihalal ng taong bayan dyan sa pwesto para sana may magawa sila sa bayan. Pero ang nangyayari po kasi ngayon, bangayan dito, rally doon, kaliwat kanan po ang kaguluhan. So, ano na ang mangyayari po sa bansang Pilipinas? Kaya kung ako sa inyo mga Kadabarkads, yung mga nakikinig po ngayon, bumoto po kayo ng tama. Iboto ninyo yung taong talagang may magagawa. Alam kong matalino kayo mga Kadabarkads. Reminders lamang po ito nang sa ganun ay hindi po kayo makalimot sa darating po na botohan. Kaya naman saludo po ako kay Mayor Vico Soto. Siya po ang kailangan natin sa ating buong bansa. Yung tulad niya po ang ating kailangan. Samantalang, meron tayong nakitang post dito po sa social media sa Facebook. Galing po ito sa X. Post ito ni Alt Inday Badiday. Tungkol ito sa kasong sinampa po ni Bossing Vic Soto dito po kay Direk Daryl Yap. So sabi po dito sa post, kaloka, nagmamakaawa na raw si Betla kay host na iurong ang demanda sa kanya. Una, stress na raw ang pamilya. Pangalawa, hindi na carry bills ng lawyer niya. Pangatlo, walang pinanser ang pelikula niya. Ang kapalit ikakampanya ang kamag-anak. Ayaw ki.
Matigas na sagot ni host. So hinala po ng ilan, ang tinutukoy po dito sa post na to ni Alt Inday Badiday ay si Direk Daryl Yap di umano. Nagmamakaawa di umano dito daw kay Bossing Vic Soto na iurong na daw po ang isinampang kaso laban sa kanya dahil stress na daw po yung kanyang pamilya at hindi na daw po kay Rebels bumayad ng lawyer. Ang mahal ba naman ang kinuha niyang abogado, 'di ba? Si Attorney Fortun. So dapat ito yung naisip niya nung gumagawa siya ng pelikula, nung sinusulat niya po yung script ng pelikula. Kung meron ba siyang matatapakan, di sana hindi po siya humaharap sa kasong ganito. 'Di ba, hindi sana siya nagmamakaawa. Yun ay kung totoo nga ang nakasulat dito sa post, ha. 'Di ba nung una ang tapang-tapang niya, no? Ang yabang-yabang niya. Pero bakit ngayon, bakit humantong sa pagmamakaawa? Sabi niya pa nga, 'di ba? Hindi niya daw alam kung hihingi siya ng sorry. Sabi pa niya, bakit pa daw siya magpapaalam kay Bossing Vic Soto? Public figure naman daw yung tao. Artista naman daw yung tao. So kahit artista yan, tao pa din niya na merong masisira ang kanyang dignidad. 'Di ba? Kaya nga nagsampa po ng kaso si Bossing Vic Soto. Apektado po ang kanyang pamilya, yung kanyang anak, binubuli. So yun yung dahilan kung bakit po nagsampa ng kaso si Bossing. Hindi dahil sa nararamdaman niya, hindi dahil sa pangsariling interes niya, kundi para po sa pamilya niya. So ngayon nagsisisi siya dahil wala na siyang pambayad sa abogado. Tapos, stress na yung pamilya niya. So, sino bang gumusto niyan? Choice niya yan eh. Choice niya yan, si Bossing Vic Soto, nananahimik yun. So, mabuti na lamang dahil sabi dito, nanindigan si Bossing Vic Soto na ayaw niya po, no, ayaw niyang pagbigyan, yung pakiusap, yung pagmamakaawa nitong si Direk. Ayaw daw, matigas po ang kanyang sagot. Kasi kung pagbibigyan nga yan mga Kadaver Gods, kung pagbibigyan yan mauulit at mauulit na naman ito. Kasi sasabihin na malambot ang puso ni Bossing Vic Soto. Dapat talaga meron tayong paninindigan. Diba? So ginawa mo yan, panagutan mo yan. Lahat ng ginagawa mo, meron talaga yan nakabayaran. At ito yun, ito yung kabayaran. So once nagagawa ka ng isang desisyon, isipin mo muna yung mangyayari. Ano yung posibleng mangyari? Kaya mo bang panagutan pag merong nangyari? So, yun yung mga katanungan eh. So, tinuloy mo, ibig sabihin, kayang-kaya mo yan na malusutan. Kaya mo ngang pumasok, edi kaya mo ring malusutan yan. So, ganun lang yun kasimple. Bayaran niya muna yung 35 million no, na danyos na hinihingi po ni Bossing Vic Soto. Actually, kulang pa nga yan sa kasiraan ng pangalan na ginawa niya. Diba? Kaliwat kanan po ang pambatiko sa pamilya ni Bossing Vic Soto at kulang pa yung 35 million na yan.